The God of gods is coming. Pag narinig po ninyo ito, ano pong pumapasok sa mga isip po ninyo? Jesus is coming soon. Jesus is coming back. Well, nung ako po ay bagong mananampalataya, agad ko pong napagtatanto, ito po yung second coming. Pero as I study further, syempre sa tulong na rin ng Bible School, at ngayon, self-study, mahalaga po ang self-study, wag po nating maliitin ito. Dahil ang Holy Spirit, let the Holy Spirit guide us. We are the believers of Jesus, and as believers of Jesus, tayo po ay pinananahanan ng banal na Espiritu at nililid po tayo into all truth. So, ang nakita ko po dito, Jesus is coming. Oy, Jesus is coming. Oy, Jesus niyan. Ganun. Pero yung iba na sa isip nila, darating na. Pero kung nag-aral ka talaga ng Bible, Jesus is coming for us believers, the born-again Christians. Kukunin muna niya ang mga born-again Christians. Tayo po yon. Ang ira-rapture po ni Jesus, ang mga born-again Christians. Lahat ng mga naglagak ng tiwala sa Kanya as their very own personal Lord and Savior, ito ang kukunin ng Panginoong Hesukristo para idagit kasama niya sa langit. Hindi po tatapak ang kanyang mga paa, hindi sasayad sa kalupaan ng paa ng God of gods na si Jesus sa rapture. Dahil aangat po tayo. Tayo po ang bibihisan ng bagong katawan. Ito po yung glorified body. Ang dami ko po nakain na ice cream, so malat po ako. Pasensya na po kayo. Tapos, paborito ko pong ice cream. Mango flavor. Tapos, pag-angat po natin, we will be with Him forever and ever. Then, alam na po natin ang kasunod nito dito po sa kalupaan na iniwan natin ay magaganap na po ang tribulation. First 3.5 years, tribulation. Then, pag ipinatigil na po ng Antichrist yung offering sa temple at itatanghal na nito ang kanyang sarili bilang Diyos, ay pasok na po yung Great Tribulation. Mas mahirap po yon. Okay? But after that, sa pag sobrang pasaway na ng Antichrist nito, panahon na para bumalik si Jesus. Ito po yung second coming. Jesus is coming, ayan na yon. The Lord is coming, ito na yon. Jesus is coming, pero may kasama siya sa likod niya, mga hukbo. Sino yun? Ang mga born-again Christians. Tayo yun. Palampakan naman natin ang mga sarili natin. Plak, 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 plak. Yun. Dahil si Jesus, siyempre siya ang palakpakan natin. Dahil siya ang namatay sa cross para sa atin. No? Pero siyempre karangalan na tayo ay mapasama sa hukbong yan. Tayo po yung hukbong yun. Mga born-again Christians. Okay? So, ang rapture, Jesus is coming for His church. To get the church. At the second coming, Jesus is coming with the church. With His bride. Tayo po yon, the born-again Christians. Kaya sabi ko po sa inyo, no, kung medyo lito kayo, aralin niyo ang Biblia. Baka naman napaghahalo niya. Alam po ba ninyo, may isa pong matanda kaming nakausap. Hanggang ngayon, 78 years old, hindi niya alam ang difference ng rapture hanggang second coming. Pareho lang yun kanya. Oh, hindi po. Then, further na paliwanag, nakaintindi rin, naintindihan. Maganda pala kanya. Maganda pala yun kanya. Kasi, ang nakakalungkot sa maraming institutional churches, parang nagiging kaugalian na lang pupunta sa mga churches, tapos mga ngaral yung tumatayo doon at tinatawag nga pong pastor. Ano po? Then, how about encouraging yung mga miyembro nila magbasa ng Bible? Mas maganda po sana pag ganun. Di po ba? Kaya mag-self-study. Ang ganda po, may pakinabang po talaga. So, ayan lang pong gusto ko pong sabihin. Si Jesus, yung nakasakay po siya sa kabayo, mangyayari po yan yung nasa picture, sa second coming. That won't happen in the rapture. In the rapture, darating po siya, hindi sasayad ang kanya mga paa sa kalupaan. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa channel na ito, ini-invite ko po kayo mag-subscribe na po. Click mo ang notification bell, share mo ang video nito, maraming pakinabang, maraming makikinabang. At lagi mong tatandaan, mahal na mahal tayo ni Jesus and He truly loves us all.